Ang natatangi nating koneksyon upang maging kapamilya ni Jesus ay ang pakikinig at pagsasabuhay ng kanyang salita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay affiliation. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, tayong mga Pilipino, mahilig po tayo sa affiliation. Mahilig tayong makiconnect. And I think we are a people of connection, a people of affiliation. Kapag hindi natin kamag-anak, basta kakilala natin, ano yung tawag natin? It's either uncle, tito, tatay, nanay, tita. It's as if we are a family. Kahit in reality, hindi naman talaga. Hindi naman magkadugo. Hindi naman magkaano-ano. But for us, it's a way of being affiliated with or connected with. Kasi tayo ay family-oriented, tayo ay community-oriented. Ito yung kultura natin. Hindi ko alam sa ibang bansa, pero it's a very distinct characteristic, quality of every Filipino. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ng affiliation. Pero hindi lang sana affiliation or connection or relation dito sa ating kapwa-tao ang ating pagsumikapan, kundi especially yung connection natin sa Diyos. Paano ba tayo magiging connected sa Kanya? And how are we going to be a family of God? Napaganda po nun, yung tayo ay maging isang pamilya ng Diyos. And how are we going to be brothers and sisters? Paano natin ituturing ang isa't isa na ina, ama, tatay, nanay, kuya, kapatid, tito, tita, as a family of God? At ito yung napakahalaga na pagsumikapan nating buuhin. Dito sa ating gospel, mayroong napakahalagang sinasabi ang ating Panginoong Hesus sa bawat isa. Lalong-lalo na sa ating mga Katoliko, sa ating mga Kristiyano. Sabi rito, hinahanap ni Maria ng mahal na ina ang ating Panginoong Hesus at ng kanyang, sabi rito, mga kapatid, but in reality, hindi ito blood brothers, na as in anak ni Maria at kapatid ni Hesus, kundi ito yung mga pinsan. Yung salitang adelphos, in Greek, ibig sabihin ay kamag-anak, pinsan, hindi not necessarily kapatid ni Jesus at anak ni Maria. Hinahanap nila si Jesus at gusto nilang makita si Jesus. At that time, hindi sila makasingit kasi sa dami ng mga tao na nanduroon. And in the context of teaching these people, again, ito yung konteksto. Kasi kung hindi natin maunawaan according to the context, if we are going to take this out of context, baka hindi natin maunawaan at sabihin natin, ay, nabastos naman ni Jesus ang kanyang ina. Kaya baka ito yung dahilan din ng ibang mga ayaw maniwala kay Maria at ayaw magbigay respeto kay Maria na tinitingnan nila na hindi mahalaga si Maria kay Jesus. No. It's in the context of teaching. Hinahanap ni Maria at ng kanyang mga pinsan si Jesus. Ano sabi ni Jesus? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Ang aking ina, ang tunay na ina at mga kapatid ay ang mga taong nakikinig at nagsasabuhay ng aking salita.
tinuturuan ni Jesus at binubuksan ni Jesus yung kanyang pamilya sa isang pamilyang nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. At kung babalikan natin, si Maria ay siyang perfect follower, perfect disciple of Jesus. Kung sa pakikinig, si Maria nakinig ng salita ng Diyos, nagsagawa ng salita ng Diyos. At anong patunay? Tinanggap niya mismo ang salita, si Jesus, sa kanyang sinapupunan. At sabi dun sa gospel, di ba? She pondered everything in her heart. She kept everything in her heart. Kaya kung mayroong totoo at tunay na nakinig at tumupad sa salita ng Diyos, that is no other than Mary herself. Kaya nga si Maria ang halimbawa natin ng tunay na pagsunod, ng tunay na pakikinig, na tunay na pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. And that is why Mary is our model of discipleship. Kaya nga, Mary is not only the biological mother of Jesus, but Mary also is affiliated to Jesus in the sense of hearing and doing the will of God. At tayo mga kapatid, binibigyan tayo ng opportunity, binibigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng pamilyang ito, ng pamilya ni Jesus, ng pamilya ni Maria, ng pamilya ng Diyos. At yan ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya nga, there is no other way for us to be connected, to be affiliated, bilang isang pamilya ni Jesus, kundi ang pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At yan ay nakikita natin, yan ay nararanasan natin whenever we attend the Holy Eucharist, sa Misa. Hindi lang nakikinig at nagsasabuhay, kundi si Jesus mismo ay tinatanggap natin sa Eucharistia. Tayo ay nagiging isang ganap na pamilya ni Jesus bilang isang simbahan. Kaya nga mga kapatid, sana po, sana ibigyan natin ng pagpapahalaga yung pakikinig sa salita ng Diyos. Hindi yung kung ano-ano yung ating pinapakinggan. Hindi yung puro chismisan na lang, puro bad news na lang. Kundi mahalaga that we listen. Hindi lang nagbasa, kundi we listen. Ngayon, ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos na ating ipinahayag at ating ipinapaliwanag. Kaya it is very important that we listen and practice, put into practice, isabuhay. Kaya nga, sana po ugaliin natin araw-araw na makinig at magsabuhay ng salita ng Diyos. At ito yung ating mission sa Word of the Day, para araw-araw nating mapakinggan at pagsumikapan na maisabuhay ang salita ng Diyos. Kaya sana po, bigyan nyo ng pagkakataon na i-share din ang video ito kasi baka marami pa ang nangangailangang makarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po kayo, your family, your friends, your acquaintances, yung mga kaibigan ninyo sa social media, they also need to hear the Word of God. At kayo ay kamisyon, kasama sa misyong ito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And that, I thank you for all your support. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa mga salita na iyong ipinahayag sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya na kami ay gamitin mong instrumento upang ang iyong salita ay makarating sa iba't ibang tao, sa iba't ibang sulok ng mundo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.